ngayon mga herb, papagas tayo at i-check natin kung tatry natin ano yung kilometers per liter nitong Tuscany 150. So hindi ko pa kasi alam kung ano yung fuel consumption niya, no? Ngayon tatry natin, magpapagas tayo. Full tank natin to, tapos check natin kung gagawin natin full tank, tapos i-ano natin yung kilometer na ano natin na consume, tapos magpapagas ulit tayo para malaman natin kung magkano yung nagastos natin, tapos i-divide natin dun sa okay. Pwedeng car dito na paano ako full tank, regular lang natin din kung ilang liters ba to. 5.9 liters daw to. 4.07 liters. So ang nagastos natin ay may 1 bar pa eh, sabi 5.9 liters to eh. So ang nagastos natin ay 250, 4.07 liters. So currently 106.7. Handa na lang natin yan, 106.7 ang ating kilometrahe as of today. So what's up mga herp, Monday na ngayon, and kahapon tayo nagpa full tank. Yan, full tank. So 106.7 yung ating trip kilometer. So ngayon medyo nag-ikot-ikot din ako after nung nagpagas tayo. So meron na tayong 120.3 kilometers. So ang takbo natin ngayon is medyo banayad na, medyo walwalan kapag maluwag yung kalsada, no? Maya tignan natin pag nasa opisina kung gaano ka layo o ilang kilometers yung natakbo natin. Tapos naman pag pauwi magpapagas ako ng full tank, no? Tignan natin yung kung gaano kalayo, ilang kilometers yung ating tinakbo. Tapos pag nagpagas tayo, tignan natin kung magkano, tsaka ilang litro yung nadagdag pag nagpa full tank tayo. Sa experience ko naman dito pag biyahe, parang nasa 35 kilometers per liter eh. Pero tingnan natin ngayon, kasi pag ako, lalo pag pauwi talagang walwal dahil walang traffic, no? Tapos ang naano ko dito, top speed ko pa lang dito is 102 kilometers. Pero hindi ko pa sinasagad yun dahil mahirap na, syempre. Wala talagang yung open space na pwede nating gawing ano to, pang top speed, no? Maganda rin dito kasi sa ano na to, motor, yung signal light din niya is may tunog. Kaya pag liligo kayo, hindi nyo malilimutan na ano, naka signal light kayo, kasi medyo delikado rin yung ano, lalo sa mga kasunod mong sasakyan kung hindi ka magsisignal light. So naiwanan mong yung signal light mo na nakabukas pala, hindi malaman ng nasa likod mo yung kung saan ka pupunta. Ito, sa signal light tayo. Ayan o, may tunog parang sa kotse. Alright, tapyat. Okay naman din ang hatak nito sa angatan. Takbo natin medyo gaspol yan. Bilis lang ng 80, 90. Apat ang gulong nito, napakalapad. Kaya lang pag ano, pag may uneven surface, talagang ramdam mo yung kalsada. Ramdam mo sa gulong, pero yung kung ari tagtag, hindi mo masyado mararamdaman yung kasi napakaganda ng suspension nito, promise, pag kayo yung gumagamit nito. Napansin ko rin yung may tarhager na nakasama, so iwas dumi.
position naman ito medyo upright naman compared sa Aerox, medyo mataas-taas to. Okay, nakarating din dito ating paroroonan. Yan, ang lakas din ng ilaw nito, medyo maliwanag kasi kaya hindi kita. Okay, kita tayo sa parking slot. Ang total tinakbo natin 142.6 minus 106.7. Papagas tayo, doon natin kukumputin. Alright, so we're back mga Earth, and currently ito na yung odo natin, 142.6 km. Kanina kung 106.7 yung unang odo natin bago tayo magpagas. So ilan na yung tinakbo natin? So mga 36 km point, tama, mga 36 km na tinakbo natin, pero yung fuel natin is still full tank pa rin, no? So ngayon tingin ko medyo maluwag naman yung kalsada, kaya tayo ay medyo kabilisan yung takbo natin, di ba? So 142.6 km. Yan, sana po makauwi tayo ng safe at ligtas, malayo sa disgrasya. Currently nandito tayo sa Muntinlupa, malapit-lapit sa Alabang. Dating dun sa dun tayo magpapagas sa fuel safe. Mura kasi dun compared sa mga ibang gasolina. 55.5. Umabot ng 156. 6 kilometer. Ala. Uy, mulo. Ala. Ganun. Natin na gasolina. 1.49 yung gas na nakuha natin. Liter. 106.7 minus 155.6. So meron tayong 48 kilometers na tinakbo. Tapos ang consumption natin is 1.5. Tingin nyo, mataas ba? O mababa? Medyo yung nagpagas naman tayo, apaw. Hindi tayo medyo nakapag chill ride. Pero kung siguro kung chill ride ka talaga, magmotor, baka kaya pa dito ng 45 kilometers per liter. Kasi tayo may mga takbong 90, 100, 97. Kaya medyo mataas yung konsumo natin ng gas. Kung may mga katanungan kayo tungkol dito sa Tuscany 150, comment down below, sasagutin ko yan, lalo na sa mga nagbabalak bumili nito, dahil ang sabi ng Mitsukoshi limited edition lang. So in time baka hindi na ito magbenta sa sa mga Mitsukoshi store, no? Tsaka mas maganda bumili ngayon dahil mas mababa ang presyo nito. Dating 128,000, ngayon 108,000 na lang, diba? Magkano natin pino? 20,000 kung magka-cash ka, no? Pero kung siguro maghulugan ka, mga 5K na lang to kada buwan for 36 months, no? Kahit tong motor na to hindi naman para sa lahat yung looks, no?
Yung iba kasi talagang gusto Aerox pagdating ng category ng 150cc or NMAX. Ito hindi naman siya ganun sa category na. Pero kung mabilisan din yung yung labanan, mabilis din naman to. Sinasaglit lang niya yung mga 80-90 na takbo. So hanggang doon na lang siguro yung video natin ngayon, mga so, kung gusto nyo pang makita yung mga adventure na gagamitin ko tong motor na to, pa-like na lang. Like nyo na lang ako sa social media, sa Facebook, Mac Osyal. Meron din tayong Earth Moto TV na Facebook page, and meron din naman tayong YouTube channel. Subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, mga herb, no? Okay, see you on the next video, mga herb. Salamat sa panonood. God bless everyone. Bye-bye.